pakikinig po namin ng mga salita mo, malaman po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At huwag po namin, Panginoon, sayangin ang oras na ito upang kami po ay makarinig ng mabuting balita. Huwag po kaming matutulog, huwag po kaming aantukin, Panginoon. Huwag po kaming madidistract, Lord. Huwag po namin hahayaan na ang salita mo sa araw na ito ay hindi po namin mapulot. Upang sa ganon, Panginoon, ay may apply po namin ito sa araw-araw po naming pamumuhay. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa kabila po, Panginoon, na may nagbabantang malakas na bagyo sa bansa po namin, Panginoon, ay hindi po kami nagpatinag, Panginoon, sa malakas na bagyong ito. Sapagkat kung nanaisin mo po, Panginoon, ngayon din, kaya mo pong patigilin ang malakas na bagyo. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na sandigan, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi mo nga po, Panginoon, sa Isaiah, huwag kaming matakot, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Iingatan mo kami, sasamahan mo kami. Lord, sa mga kapatid po namin na wala rito dahil po sa sama ng panahon, dalangin po namin, Ama, na mapakinggan po nila sa pamamagitan po ng live streaming ang pangangaral ng mabuting balita mo. At sa mga nakarating po, Panginoon, patuloy mo pong iningatan kami pong hanggang sa matapos po ang aming pong gawain. At sa pakikinig po, Panginoon, ng mensahe mo sa oras na ito, puspusin mo po ng banal na kapangyarihan ang itatayo mo po sa pulpito. Bigyan mo po siya ng sapat na katalinuhan, karunungan, upang ang mga salita mo ay aming pong maunawaan. Marami pong salamat, Ama. Ikaw po ang aming Diyos na itataas walang iba, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Makakaupo po ang lahat. Good morning. Good morning po. At maulang umaga po sa inyong lahat. So, at nakakatuwa dahil kahit alam natin na mayroong papalapit na malakas na bagyo, pero ang anak ni Kristo ay nandito, no? Nagtitipon-tipon tayo muli. Amen? So, good morning at welcome sa mga bago. Meron bang bago dito? Merong first-timer? Wala naman? O dating na? Hindi dating daan, pero dati na dito nagsisimba. So lahat tayo dito na, no? Okay, so walang bago. Pero kung meron man bago dito, welcome po kayo sa Elijah Christian Fellowship. And i-welcome nyo po yung katabi ninyo ng magandang umaga. Oy, long time no see, Albert, ah. O, batiin nyo yung katabi nyo ng magandang umaga. No? Yan. Ang galing, ha? Sabi nung isa doon, uy, nandun sa kabilang dulo yung binabati niya. Ayan. Okay, so, masaya bang lahat? No? So, and then, I know, merong something sa puso natin na excited tayo, tama? Amen. Because we are excited to hear the Word of God. Amen? Kasi ito yung kailangan natin, eh. Alam natin na sobrang hirap sa labas, di ba? Nandyan yung trabaho, andyan yung kapighatian, may sakit, no? Nandun yung hirap, pero we have our comfort zone. And then this is itong simbahan natin because, again, alam natin na nandito ang ating Diyos. Amen? Amen. And then siya lang po ang comfort natin. Amen? So, nandito pa rin tayo sa The Book of Acts. Binabati ko po kayong lahat at bati yung sa live streaming. So, I hope okay tayong lahat. At yung mga nanonood sa YouTube, yan. So, kung hindi kayo nakapag-attend, no, hingin nyo yung link kay Brother AJ. Kasi we have our YouTube channel. We have our Facebook sa account ni Pastor Ed. So, pagka hindi meron na-miss nyo yung Sunday, pwede nyo siyang balikan. Okay? So, yung mga hindi nakaka-attend, lalo na yung mga taga Cavite, live streaming sila. Okay?
And then sa the book of Acts, pinag-uusapan natin, of course, yung first missionary mission ni Paul, 'di ba? Si Pablo. And then ang main character na pinag-uusapan natin dito ay si Paul and Barnabas. Okay, so galing sila, 'di ba? Last time pinag-usapan natin mahusay na missionary ni Jesus, no? So and then alam natin na nanggaling sila sa Antioch. And then ito yung mga dinaanan nila, pumunta sila sa Cyprus, sa Perga, Pisidian, Antioch, Iconium, Lystra, and Derbe. So 'di ba, ito yung mga pinuntahan na nila. Naalala nyo ba? Okay, at least hindi kayo tulog last time. Okay, so ang pinag-usapan natin ay ang katangian ng mahusay na missionary ni Jesus. Unang-una, number 1, yung kaloob ng banal na spirito. Okay, so pangalawa, katapangan. Siyempre, katapangan versus katangahan. Siyempre, dapat hindi lang tayo Andres Bonifacio. Dapat may, hindi ko sinasabi na ganun si Andres, pero matapang si Andres Bonifacio. Pero kailangan din natin ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Amen. So, ganun din ang kapangyarihan. No? So, kapakumbabaan and kakulitan. Kakulitan, hindi tulad ng mga bata na makukulit ngayon, ha? So, I hope yung mga magulang, medyo itetain natin yung anak natin nang sa ganun hindi tayo ma-disrupt. But kakulitan ang pinag-uusapan natin dito. Kakulitan, kahit anong mangyari, itutuloy natin yung kalooban ng Panginoon. Amen? So, ito yung pinag-uusapan natin last week. Pero ngayon, meron tayong pag-uusapan na panibago, 3, additional 3. Okay? So, mamaya makikita natin. Ang mga katangian ng dakilang missionary. Yan. So, sa piling tao lang ba ito? O meron tayong task na binigay ang Panginoon sa atin? Diba? Remember, meron siyang binigay na Great Commission sa atin? Yung go and make disciple of all nations. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and then teach them to obey all my command. Tama? So tayo lahat, dapat dala natin yung gospel. Dapat na ituturo natin siya sa iba. Okay? So, sa Acts chapter 14 verses 21 to 28. So, inaniyahan ko na tumayo ang lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Okay, so the verse 21. Magandang balita. Ang magandang balita ay pinangaral ni Pablo at Bernabe sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Lystra, Iconio, at Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatandang namumuno. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Mula roon naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila ipinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawaing kanilang natapos na. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hentil upang ang mga ito'y sumampalataya rin. At matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita, Lord God, and maraming salamat sa opportunity na binigay mo sa akin. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong paggabay. Ikaw po yung manguna po sa akin. Kung yung nais mo lamang po ang ipasabi sa akin, Panginoon. Gawin mo lamang po akong instrumento mo at ikaw po yung magbigay o magpahayag sa amin ng iyong salita, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo po sa amin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Okay. Okay, so Paul and Barnabas. So ito yung pinag-uusapan natin. So naalala niyo po ba? Kilala natin si Pablo, siya yung
number one persecutor before ng mga Kristiyano. But right now, isa siya sa nagpapahayag ng salita ng Diyos. So no matter how yung pinagdaanan natin, kung gaano tayo kadumi before, kung luluobin ng Panginoon na ikaw ay gamitin, gagamitin ka niya. Amen? So, ito yung nakikita natin, yung transition ni Pablo. No? And then kasama niya si Barnabas. And remember, itong pinag-uusapan natin, this is a transitional book, itong Acts, Book of Acts, because they are baby Christians. Okay? So parang tayo, nasa transition tayo. Okay? So baby Christians pa sila. So mayroong mga practices dito na hindi natin sinusunod kasi baby Christians pa sila, hindi pa nila alam. Okay? So and then ito ay inahangad nila ang pagiging tapat na Kristiyano. Okay? So nakita natin si Pablo kung gaano siya katapat na Kristiyano. And then no matter how hard yung pupuntahan niya, gaano kalayo man to, malubak man to, o gaano ilang milya ito, pero nandun siya, tapat siya sa Panginoon natin at willing siyang lumakad ng ganong kalayo. Tama po ba? And nakikita ko maraming willing umakyat sa inyo dito kahit masakit na yung tuhod ninyo. Amen? So nakikita ko 80 years old. Di ba? 88 years old. And then, alam nyo, na kahit matagal umakyat, nakikita ko si nanay dyan, marami nag-overtake sa kanya, but it's okay. Bakit? Gusto kong makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa kung kaninong tao, hindi dahil sa kay Brother DJ o kay Pastor Ed o dahil sa mga kaibigan ko dito, but because of God. This is the main reason kung bakit tayo nandito. Okay? So, amen. And then, David Livingstone. David Livingstone is a missionary. And then, nag-mission siya sa Africa. And then, pinahayag niya dito ang salita ng Diyos. And then, until now, yung legacy niya ay nangyayari pa rin sa Africa. No? So, ginamit siya ng Panginoon para sa Africa. And then, ganun din si William Carey sa India. Remember, ang India ay more than 1 billion people. And then they need God because hindi nila alam kung sino si Kristo. And then si William Carey, pumunta siya sa India para ipahayag si Kristo. Amen? And then ito ang isa, si William Booth. Si William Booth, siya ang founder ng Salvation Army. Salvation Army. Ang pinaka ang gusto niya talaga is to feed the people, the poor people. And then teach them to to live clean living. At ipakilala si Kristo. Nakikita ko ang objective ng the Tent of Elijah also dito. And then the Elijah Christian Fellowship. So ito ang ginagawa ni William Booth. And then nakita ko, ang sabi ni William Booth, ang sabi niya, gospel is not just a word. Pakinggan niyo to. Gospel is not just a word, but it's about love in action. Amen? You cannot share the gospel without love. No? Because why? Kailangan natin iparamdam sa tao kung ano yung totoong pagmamahal ni Kristo. Amen? Amen. So sa pag-evangelize, kailangan nandun yung kalinga, pag-aalaga, and then follow up. Okay? So ito yung mga makikita natin mamaya. So meron tayong, ngayon, ang question sa atin, lahat tayo ay Kristiyano. Amen? Okay? So ang question, nasan tayo? Remember, there's a two kinds of Christian. Merong kumikilos at hindi alam ang nangyayari. Kung nakita natin itong mga missionary na to, they're willing to sacrifice themselves para maipahayag ang salita ng Diyos. The question is, we have to assess ourselves. Asan tayo ngayon? Willing din ba tayo na magsakripisyo ng kahit ilang oras para sa pagbabasa ng Bible? Willing din ba tayo na magsakripisyo ng mga nais nating gawin kapalit ng pag-share ng gospel?
Willing ba tayo magsakripisyo ng hindi pag-inom, pag-iwas sa mga bisyo, nang sa ganon gamitin tayo ni Kristo? Amen? So, nasan tayo ngayon dito? So, meron ba tayong oras para ipahayag ang salita? O magpagamit sa Panginoon? O busy tayo? Bro, next time na ako, may ginagawa pa ako eh. Nasa opisina pa ako eh. May tinatali pa ako eh. Hindi pa ako balanse eh. Bro, meron pa akong negosyo. Meron pa akong anak na pinatatapos eh. Kuya DJ, busy ako sa school eh. Remember, we have 24 hours a day. Diba, lagi na tinuturo ni Pastor yung 888. Ano yung 8? First 8, sa work. Panabag, yung second 8, matulog. Pangatlong 8, sa atin yun, personal natin. So, paano natin gagamitin? Okay? So, nakita natin, no? Kulang ba? 24 na yun, tama? Amen. So, katangian ng mahusay na missionary ni Jesus. Ito yung nakita natin kanina. Iisa-isahin natin. Kaloob ng banal na espiritu. We have our gifts na galing sa banal na espiritu, sa Holy Spirit. Ano yun? Nandun yung wisdom, knowledge, faith, miracle or power, healing, 5 na ako, interpretation, andun din yung prophesying, speaking tongues, meron pang isa, discernment of spirit. Isa lang ang mali, nakalimutan ko So we have 9 na kaloob ng spirito, ng banal na spirito sa atin. And then, paano natin ginagawa ito? Ginagamit ito? Binibigay ba natin pabalik sa Panginoon? No? So remember, kung tayo o ginagamit natin ito, lalo ka pa niyang pahuhusayin dito. For example, marunong kang kumanta, kumakanta ka dito, every time na ginagamit mo ang boses mo sa Panginoon, lalo ka pa niyang pagagalingin. Amen? Kung ang knowledge mo, administrative, magaling ka sa administrative works, lalo ka niyang tutulungan. Amen? So ito yon. And then katapangan. Ito yung sinasabi natin kanina, katapangan versus katangahan. Hindi tayo yung sugod ng sugod o arya ng arya. Okay? So di ba mayroon tayong tinatawag na calculated risk na tinatawag. So alam na natin na mapapahamak tayo doon. Pwede naman tayo umiwas, but we're not going to give up. Amen? We're going to continue. No? So, mahirap. Mahirap nga lang dahil bakit? Minsan maiisip natin parang, Brother DJ, malubak dyan eh. Brother DJ, parang ang delikado dyan eh. Pwede bang dito na lang ako sa aircon? Pwede bang dito na lang ako gamitin ng Panginoon sa medyo komportable ako? Pero hindi eh. Hindi tayo yung namimili. Amen? Minsan, tinetest din tayo ng Panginoon. Are we going to continue yung binigay ng work ng Panginoon sa atin or we're going to stop? And then, ganun din yung kapangyarihan. Remember, kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon, hindi sa atin. Okay? So, kaya wala tayong kayang ipagmalaki. Baka iniisip mo, ang galing ko. Biruin mo, nagbago tong taong to dahil sa akin. No. It's a no. Bakit? Ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Panginoon. Gumaling itong taong to dahil sa panalangin ko? I don't think so. Because of God. Amen? So dahil sa Panginoon, wala nang iba. Kaya wala tayong kayang ipagmalaki. Kapakumbabaan. So, kabaliktaran ng pagmamalaki, kapakumbabaan. Kailangan na meron tayong humility. Why? Because kung bakit hindi tayo bine-bless ng Panginoon, bakit? Siguro pagka naging milyonarya ka, tumaas na ang pride mo, tama? And then this is a danger.
Bakit? Pag mayroon ng pride, alam nyo kung sino yung nagmamataas? Siyang, take note ibabagsak. Hindi ilalapag. Iba yung ilalapag. Why? Pag ilalapag, dahan-dahan lang yan. Tama? Hindi masakit. Pero pag ikaw ay binagsak, painful. Okay? So we have to assess ourselves. Be careful about this. And then, kakulitan. Ito yung persistent na tinatawag. No matter what happened, we're going to continue. Ano man mangyari, gaya ng ito, kalat sa social media o sa mga bali-balita, may malakas na bagyo. But persistent tayo. Makulit tayo. It's okay. Bakit? Gusto ko makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So tutuloy pa rin tayo. Okay, so Robert Morrison. Mabilis lang tong preaching na to kasi konti lang eh. Masaya ako kahapon kasi nakita ko, parang konti lang nito ah. Ayan. So pero samahan nyo ako ha. Okay, so Robert Morrison, he's a missionary also, na galing England. And then nandun sa heart niya ang mag-mission sa China. Sa China, of course, in order for you to evangelize the people in China, kailangan mong aralin yung lingwahe nila. Tama po ba? So, di ba, meron kailangan maging matuto kang mag-Chinese, tama? Matuto kang kumain ng Chinese food, and yun ang mga ginawa niya. Sa England, nag-aral siya ng Mandarin. So, bago siya pumunta ng China, nag-aral siya ng Mandarin. Pero, after nung matapos siya mag-aral ng Mandarin, in order for him to go to China, kailangan muna niyang pumunta ng New York. Hindi New York, Cubao. New York, US talaga. Okay? So, New York, bakit? Kasi wala pa yung direct, kasi ang alam ko, direct flight eh. Wala pang ganun eh. So, hindi pa siya from England to China, wala pa. So, kailangan muna niya pumunta ng New York dahil nandun yung pier na papunta ng China. And then, pagdating niya ng China, listen to this. Pagdating niya ng China, hindi niya maintindihan yung language. Bakit? Ang inaral niya Mandarin, ang salita doon ay Cantonese. So hindi niya maintindihan. So it took how many years again? Nag-aral siya ng Cantonese, no? So sa 27 years, so after that, saka siya inaral niya yung language, inaral niya yung kahit yung kasuotan, inaral niya yung character ng mga Chinese, nang sa ganun para maging accepted siya. Remember, ang pagpapahayag ng salita doon, maraming restrictions, no? Delikado. Pero kahit delikado, hindi siya naghuminto. Kahit mali yung inaral niyang lengguwahe, Mandarin ang inaral niya at pagdating doon ay Cantonese, hindi naging hadlang. Nagtuloy-tuloy pa rin siya. Nag-aral pa rin siya ng Cantonese. And then remember, nung nakapag-aral siya, na-translate niya ang Book of Acts into Chinese. And then sa 27 years na tinagal niya doon, meron siyang 10 binaptize na Chinese. And sa 27 years, yung buong Bible na translate niya into Chinese. Do you think it is because of the knowledge of Robert Morrison? Hindi. Dahil binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Amen? And then ngayon, nagpapatuloy. Okay? So ano yung legacy na sa atin? Tayo naman, anong legacy ang maiiwan natin? Amen? Ako muna. Sino yun? May sumisigaw. Yan. So, and then, ang kailangan natin ay kalinga. Diba, sabi natin kanina, ito na yung number 6, kasi yung kanina 5, diniscuss natin. Ito na yung pang 6. 3 lang ito. Kalinga. Bakit? After evangelism, kailangan natin alagaan itong mga ito. Kailangan, meron tayong follow-up na tinatawag. Kailangan malaman natin ano na nangyari sa kanila. Okay?
So 'di ba, hindi lang tayo pahayag ng pahayag, pero nandun yung pag-aalaga sa kanila. Okay? So sabi dito sa verse 21, ang magandang balita ay pinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia. Remember, bago siya pumunta ng Derbe, anong ginawa kay Pablo? Pinagbabato. Tama? Pinagbabato siya. And then, halos, patay si Pablo. And then remember, pinalibutan siya ng mga alagad kasi alam nila patay na si Pablo. Pero bakit tumayo siya at parang walang nangyari? Do you think, is it because of Paul? No. Because of the power of God na kay Paul. Kasi bakit? Remember, meron kayo naaalala na isang character din sa Bible, si Stephen. Pinagbabato siya, di ba? Namatay talaga si Stephen. So, ibig sabihin, mamamatay ka pag pinagbabato ka talaga. But, because of the power to protect Paul, hindi siya napano. And then, tumayo siyang muli. And then, ganun din ang gagawin sa atin. Nandun ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Amen? So, basta gagawin natin yung kalooban ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. And then sabi dito, nandun na siya na dapat, sabi niya, magpapahinga muna. Pero anong ginawa niya? Pagpunta niya ng Derbe, nagpahayag pa rin siya. No? Nangaral pa rin sila ni Bernabe at maraming nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Ito yung mga dinaanan na niya. Bakit niya kailangan balikan? To make follow-up. After niya magpahayag ng salita doon, of course, kailangan niyang bisitahin, kumustahin. Tama? So ito yung sinasabi natin, after evangelism, hindi pwede nating iiwanan na lang sila basta. Kailangan meron tayong follow-up. Kumustahin natin sila. Hindi yung binigyan na natin sila ng salita ng Diyos, okay na, ikaw na bahala mag-grow niyan. Hindi na ganon. Okay? Gaya ng sabi natin kanina, gospel is not just a word. It's about, love in action. Iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal ni Kristo. Amen? And then sabi nga, di ba, ito yung Great Commission sa atin. Di pinag-uusapan natin, go and make disciples. And then follow up. Pag tayo nagpahayag ng salita ng Diyos, sinabi natin, sa pananampalataya mo kay Kristo, kung tatanggapin mo si Kristo bilang yung Diyos sa tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Tama? Ba't hindi natatapos doon? Tuturuan natin sila, ipaparamdam natin sa kanila ang pagmamahal ni Kristo. Amen? So, hindi natatapos doon. So, we need to build relationship sa kanila. No? And then, ang sabi doon sa 22, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad. Hindi namin sinasabing madali. Mahirap siya. Okay? Sabi nga nila, dadanas tayo ng kapighatian. Pero ang sabi dito, manatiling tapat. Bakit kailangan nilang alalayan? Because ito ay mga baby Christians. Kailangan natin sila alalayan. Lahat tayo dumana sa pagka-bata, tama? Baby. Walang dumaan sa pagka-baby. Ano tayo, matanda na kagad? Lahat tayo, di ba? Dumaan sa pagka-baby. Amen? So, pagka-baby tayo, anong pagkain natin? Cerelac? Soft. Tama? Sino ng Na-try ang Uy, ayun, sila nanay. Nag-am. So, soft lang muna. Tama? Hindi natin kaya kaagad yung hard food. Tama? Kailangan ng karne agad pinapakain sa atin. Tama? Wala ka pang ngipin. Anong gagawin mo? Sisip-sipin mo lang. So, ganun din. Ganun din. And then natututo tayong tumayo.
inaalalayan tayo ng mga magulang natin. Tama? Hanggang sa marunong na tayong humakbang, hanggang sa marunong ka na maglakad mag-isa. Ganon din sa pagmi-mission. Ganon din sa atin. Aalalayan natin ang bawat isa. Kasi sila ay baby Christian pa during that time. Okay? So hindi natin sila pwedeng hayaan basta-basta. Okay? Kailangan nating alalayan. Amen? So sabihin mo doon sa katabi mo, huwag kang mag-alala, aalalayan kita. Lalo na doon sa hagdan. Oh, amen. So mag-aalalayan tayo ha. Yung mga bata dito, okay, yung mga bata, makinig kayo. Pag nakita nyong may matanda sa hagdan, alalayan nyo na. Okay? So, okay ba yon mga youth? Okay, okay. So, mga ano po namin, mga queen, sabihan nyo po kami pag hindi kayo inalalayan, ha? Ayan. So, ganun siya. And then sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pakinggan nyo na ito. Ganito kahalaga ang Bible. Ganito kahalaga ang salita ng Diyos. Why? Sabi dito, sa pagtuturo ng katotohanan. Okay? You cannot give what you don't have. Tama? Paano ka mag-share ng gospel kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung gospel? Kung ikaw mismo wala kang alam sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, sa pagtuturo ng katotohanan, ini-encourage namin kayo na you have to go back sa Bible. Bakit? Yes, nandito, nakakapakinig kayo, but this is just once a week. Tama? And then minsan yung iba nakatulog pa dahil ang lamig, sobrang comfort. Di ba? Pero, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen? So, kaya ini-encourage namin kayo na, syempre, yung mga tumatayo rin dito, nagkakamali din. That's why we encourage you to go back sa Bible. Amen? So, dapat tayo ay meron tayong foundation ng Word. Bakit? Ang sabi dito, kailangan mo ang salita ng Diyos nang sa ganon makapagturo ka ng katotohanan. At pagdating sa pagsasaway, sa kamalian, makikita mo rin sa Bible. Pagtutuwid sa likong ang gawain, makikita mo sa Bible kung paano natin itutuwid. No? And then, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, nasa Bible din. Kahit sa mga partners ko sa negosyo, ang lagi namin sinasabi, if you want to grow in business, basahin mo rin yung Bible. Sa mga estudyante, kung gusto nyo maging asensado kayo, you have to read your Bible. Doon sa mga may career dito, para maging successful kayo, kailangan natin basahin ang Bible. Sa mga mag-aasawa dito, para malaman ninyo kung paano patatakbuhin ang relasyon nyo bilang mag-asawa, kailangan nyong basahin ang Bible. Amen po ba? Amen. So, ito yung sinasabi niya, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. And then 23, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatandang namumuno. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito ay tinagubilin nila sa Panginoon sa kanilang pinagtitiwalaan. So, remember, ang sinasabing iglesia ay ang simbahan. Okay? Simbahan. Pero ang sabi dito, meron tayong elders. Dito sa church natin, we have our leaders. Tama? Nandun si Pastor Ed, si Kuya AJ, ang inyong lingkod. Sila Kuya Benj, si Kuya Lito, si Janjan, si Cecil, si Jonah, and si Jason.
So, si Ate Vanji, marami. So, these are the leaders of this church. So, meron tayong tinatawag ding ang elders. Ang elders naman, it could be nagtuturo or hindi nagtuturo. It's okay. So, ito yung elders. Elder na pala ako. Matanda na pala ako. So, elders. And then, mayroon tayong tinatawag na deacons. And then, yung tinatawag nating prayer and fasting. No? So, alam natin yung prayer and fasting. Ang pagfa-fasting, meron tayong tinatawag na partial fasting or complete fasting. Merong hindi ka kumain sa umaga para pagdating ng tanghali, kakain ka na. Meron namang complete fasting na hindi ka kumain, ni tubig wala. No? But yung fasting, hindi lang sa pagkain. Even dun sa mga ginagawa natin. For example, ang pagsa-cellphone. Kaya mo ba na isang araw wala kang cellphone? Amen? Ang hina ng amen. Amen. Yan. So, ito yung fasting na tinatawag natin, no? And, sabi, meron ding kasunduan. Number 7, kasunduan. Ano yung kasunduan? Agreement. So, if ito yung mga taong, halimbawa, nagpakasal o magpapakasal, meron tayong tinatawag na senomar. Alam niyo yung senomar? Diba? Ang tawag dito, kinukuha ito nang sa ganon, katunayan na ikaw ay wala pang ibang partner. Tama po ba? Bago ka ikasal. Bakit? Because you are creating an agreement sa partner mo na, ikaw lang ang mahal ko wala nang iba. Tama po ba? Amen? Yan. So, vice versa. Diba? So, wala nang iba. Ikaw lamang. Bukod sa Diyos, una ang Diyos, pangalawa ang asawa. No? Una ang Diyos and everything is secondary. So, agreement. So, ganon yung sinasabi natin kasunduan. Okay? So, remember, sa mga mag-asawa, meron akong natutunan kay Pastor Ed. Ang sabi nila, ang love daw ay hindi by emotions lang. Okay? Makinig. Tumahimik pagdating sa pag-ibig No? Tutok na tutok yung mga, lalo na si nanay yun, tutok na tutok. So, ang love ay hindi by emotions lamang. Dapat ito ay principle. Bakit? Kung ito ang asawa ko, no matter what happened, mamahalin ko siya. Ito ang principle. Okay? Kung ito ang anak ko, kahit sobrang kulit nito, mamahalin ko siya. Kung ito ang tatay ko, kahit hindi siya angkop sa preference ko sa pagiging tatay niya, mamahalin ko siya. This is love. Ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Remember, sino unang nagpakita ng pagmamahal sa atin? Ang sabi sa Romans 5:8, gayon na lang, pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Na kahit tayo ay makasalanan pa, siya ay namatay na para sa atin. Amen? Kahit tayo ay makasalanan. Alam mo, madaling siguro pwede pang merong magbuwis ng buhay kung alam mo yung pagbubuwisan mo ng buhay mabait, tama? Masunurin, kaibig-ibig. Pero yung mag-aalay ka ng buhay mo sa makasalanan, ang hirap. Wala kang makakakitang ganon. Amen? Pero merong gumawa para sa atin. And then yun yung si Kristo. Si Kristo na ating Diyos. Na kahit tayo ay marumi galing sa putikan. Alam natin ang past natin, tama? Alam natin ang dating buhay natin, tama? Alam ninyo kung gaano kabaho, gaano kadumi
ang pinagmulan natin. Pero merong isang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para kunin kanya doon sa pagkakalublob na yon. Iligtas kanya at bigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? And then ito yung si Kristo na sinasamba natin. Amen? Amen. And then, glory to God. And then sa 24, tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Pamphylia. Saan ba yung Pisidia? Remember, kung babalik sila ng Pisidia, kailangan nilang dumaan sa Taurus Mountain. Naaalala nyo kung ano ang Taurus Mountain? Nandoon ang maraming intruders. Mapapahamak sila. Hindi madaling daan, paakyat. Tama? Kailangan nilang dumaan doon. Pero dahil meron silang kasunduan, no? Nandun yung alam nila yung dedication nila. Kahit dadaan sila sa Taurus Mountain, babalik at babalik sila. Kahit mahirap, gagawin pa rin nila. Bakit? Ito yung kalooban ng Diyos na sinusunod nila. Kaya sabi dito sa 25, ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Tignan nyo natin to. Ito yung Perga at ito yung Atalia. Wala silang inaaksayang panahon, wala silang inaaksayang oras. Bakit? Madadaanan na rin pala natin, daanan na natin nang sa ganon maraming makarinig ng salita ng Diyos. Amen? Ganito sila ka-persistent. Ganito yung perseverance nila, yung enthusiasm nila na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. No? Wala silang sasayangin na oras. Kung madadaanan natin ang Atalia, daanan na natin yan. Kahit gaano pa kalayo yan, kung nandito na rin naman yan. Ganon si Paul and Barnabas. And then sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong malaki. Sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Sabi ng Bible yan. Nakita niyo yung dedication ni Paul? Hindi, naiintindihan niya na hindi tayo pwedeng magmalaki. Bakit? Yung kaligtasan natin ay biyaya lamang. Biyaya lamang ng Diyos sa atin. Kasi ang totoo, hindi naman tayo karapat-dapat . Tama po ba? Sino bang karapat-dapat dito sa salvation? Wala. Naging righteous tayo because of God. Because of Jesus. Naintindihan ni Paul ito. Yung salvation niya, it's just about grace na binigay sa atin ng Panginoon. Ano yung grasya? Ano yung grace? Ano yung biyaya na sinasabi natin? This is something na tinanggap mo pero hindi ka karapat-dapat. Tama? Tinanggap natin kahit hindi tayo kaibig-ibig. Tinanggap natin kahit hindi tayo matuwid. Pero ginawa tayo matuwid ng Diyos. Nang sa ganon, matanggap natin ang salvation. Amen? And then sabi dito, sumpain ako kung hindi ko ipapangaral ang kanyang salita. So we have our task. Remember? Sabi nga kanina, go and make disciples of all nations. Turuan natin sila na sundin ang salita ng Diyos. Amen? So meron tayong task. Marami pa tayong kapitbahay, tama? Hindi naman siguro ang bahay natin ay nasa gitna ng gubat at wala tayong ibang makakausap, tama? May kapitbahay tayo, meron tayong kamag-anak, tama po ba? Na maaaring hindi pa nila alam ang salita ng Diyos. Ngayon, meron tayong pagkakataon pa. Amen? Amen. So, ang sabi dito, pangwalo, panghuli natin, kapurihan sa Diyos. Hindi sa atin. Ang kapurihan ay sa Diyos. Nagtagumpay ka hindi dahil sa sarili mong kagalingan.
nagtagumpay ka dahil sa Diyos. Nakagraduate ka sa school dahil sa Diyos. Hindi dahil sa sarili lang natin. Amen? So nagkakasundo tayo dito, no? And then sabi dito sa 26, mula roon, naglayag silang nagpabalik sa Antioquia. Dito sila pinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawaing kanilang natapos na. So it is finished, sabi nga. So kahapon, napag-usapan din namin to. Di ba? Kung ikaw ay meron kang isang mission na natapos mo, meron tayong tinatawag na awarding. Tama po ba? Sino yung mga na-experience mag-call center dito? Call center? Ako, nag-call center din ako 1.5 year lang. Pag meron kang na-achieve, meron kang reward. Pagdating sa awarding, meron kang reward. It could be gift certificate o Sodexo pagdating sa SM. And then, meron tayong tinatawag na plaque. Alam niyo yung plaque? Yan. So, meron tayong tinatawag na plaque. Or, alimbawa, nasa basketball ka, naging MVP ka, meron tayong most valuable player, and then meron kang tinatanggap na award. Tama po ba? So, this is the same. Pag natapos natin ng mission, ano kaya? Meron tayong testimony. Tama? Ano yung testimony? Pag tayo ay nag-testimony, kailangan natin isalaysay yung dating tayo, yung maruming tayo, yung makasalanan pang tayo, and then, nung nakilala natin si Kristo, and yung ano ka na ngayon. Sino ka na ngayon? Yung transformed ka na. Nandun na yung result. No? Kumbaga, yung nagbago ka na, yung transition, o yung transformation, I should say. Transformation. Ito siya. Remember, yung dating kayo, yung pangalawa, hindi nyo natagpuan si Kristo, si Kristo ang humanap sa inyo. Amen? Kasi marami nagsasabi, noong natagpuan ko si Kristo, di ba remember, iniwan niya ang 99 para hanapin niya na nag-iisa. So, si Kristo ang humanap sa atin. Ito ang testimony. Dati po akong drug addict. Wala sa itsura ko ngayon. So, isang taon akong hindi nagtrabaho. Ang buhay ko ay gigising ako ng hapon. Pag gumising ako ng hapon, iinom na kami. Magsusugal. Magtotong eats. And after magtong eats, nalasing ka na, kailangan ko ng mag-drugs. Nang sa ganon, bumaba yung pagkalasing ko. Hanggang umaga gising ka, syempre. Hindi ka makakatulog eh. Isang taon. Isang taon akong ganon. And doon sa mga nakaranas nito, alam niyo kung gaano kahirap umalis dito, tama? Hindi ko kaya yun. Do you think? Dahil sa magaling akong umiwas, kaya ako nakawala doon? Hindi. Because hinanap ako ng Diyos. Amen? Hindi ko iniisip ito. Hindi ko iniisip to. Glory to God. Pero hindi ko iniisip ito. Natatayo ako dito at maghahayag ng salita ng Diyos. Never kong naisip ito. Bakit? Yung hallelujah, pa amen, amen. Pagdating sa akin, parang, alam mo yon, hindi ko maisip na ganun ako. But right now, I can lift my hands. Kaya kong itaas ang kamay ko at purihin ang Diyos. Amen? Bakit? Tinanggal niya ako doon eh. Inalis niya ako doon eh. This is not about me, but because of God, kung gaano siya ka-powerful sa buhay ko. Ang kailangan lang niya, buksan natin yung puso natin. Bakit? Di ba may kumakatok dyan? Templo dapat niya yan, tama?
Templo ng Diyos yung puso natin. Kumakatok siya. Bakit hindi natin pagbuksan? And then, tapos na yung pagre-resist. Bakit? Hindi mo na kailangan makipag-tug of war. Alam mo yung makipag-tug of war? Hindi. Kung alam mong bangin yan, umalis ka na. Umiwas ka na. Alam mong bangin yan at pwede ka mapahamak, lumayo ka na. Sabi nga ng Bible, you have to flee. Pag sinabing flee, umalis ka na kaagad. Amen? And then, saan natin nakuha yun? Sa Bible. Kung alam natin ang Biblia, because Bible is our life's manual. Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin alam itong mga bagay na to. And then, sabi dito, number 27, verse 27, pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hintil upang ang mga ito'y sumampalataya rin. Remember, tayo are just an instrument. No? Ang Diyos ang karpentero, tayo ay instrument lamang. Ang inyong lingkod ay instrumento lamang. Si Pastor Ed ay instrumento, si Brother AJ instrumento lamang. Ang karpentero natin ay ang Diyos. Kung ikaw itong martilyo, you have to be strong, firm. Tama? Bakit? Ang trabaho mo ipupukpok ka eh. Tama? So kung ikaw naman ay lagari, kailangan sharp ka. Matalas ka. Pero kung ikaw mapurol o malambot, do you think ang carpenter gagamitin ka ba? Hahanap siya ng iba. We have to assess ourselves. Asan tayo? Baka naman tinatawag ka na pero teka pa tayo. Tama? So, ang opportunity ay hindi forever. So, sabi nga, pag ang opportunity nandyan na, i-grab mo na. Amen? Kaya sabi kanina, natapos na. Ano kaya yung gusto mong marinig sa Diyos pag natapos mo na yung mission na pinagagawa niya? Sabi ni Pastor Ed kahapon sa kanya, ang gusto niya marinig, sabi niya sa Diyos, Pastor Ed, natapos mo. Yun ang gusto niya. Ngayon tayo kaya, Brother Willie, anong gusto mong sabihin ng Diyos sa'yo? No? Pagdating natin doon, na pag natapos ang buhay natin, halimbawa ako natapos ang buhay ko, and then I want to end my life habang ginagawa ko yung mission ko. Ano kaya sasabihin sa akin ng Diyos? Kahagabi habang inaaral ko to, nagkakaroon ako ng self-reflection. Ako nga, ano kayang gusto kong sabihin ng Diyos? Alam niyo, wala akong maisip. Sabi ko sa sarili ko, Lord, yakapin mo lang ako. Okay na ako. Bakit? Di ba mahirap dito sa mundo? Di ba ang hirap? Sistema, no? Politika. Kahit sa school, mahirap. Sa trabaho, mahirap. Ang buhay, mahirap. Lord, yakapin mo lang ako. Yun na. Amen? So, gusto ko iwanan yun sa inyo. Isipin nyo, pagdating nyo sa bahay ninyo, Lord, ano kayang gusto kong marinig sa iyo? No? So, at sabi sa 28, at matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Nagpatuloy sila. Diba? Ang pinag-uusapan natin, once na nakarinig ka ng salita ng Diyos, naniwala ka, sumunod ka, at nagpatuloy. Ito yung pinakamahirap, magpatuloy. Then I hope hanggang dumating ang rapture, magkasama tayo. Amen? Amen.
So makikita ko pa rin si Nanay Diyosa, si Nanay Teresita, at lahat kayo. No? Sama-sama tayo. Okay? So but be sure, lagi tayong ready. Bakit? Ang rapture, sabi, pagbabalik ng Diyos ay parang magnanakaw. Walang sino man nakakaalam. So kaya anong gagawin natin? Lagi tayong handa. Amen? So, ulit, ang katangian na mahusay na misyonary ni Jesus, una, yung kaloob na banal na espiritu. So, i-practice natin, gamitin natin to. Yung mga binigay ng Diyos sa atin. And then katapangan, again, with calculated risk. And then yung kapangyarihan na it's not about us, but it's about God. Amen? And then yung kapakumbabaan, remember, stay humble. Bakit? Masakit magbagsak ang Diyos. And kakulitan, so maging makulit tayo, we're not going, hindi tayo hihinto. Sabi nga ng kanta, di ba? Ang sabi nung kanta, ang tawag dito, yung sa bridge ng Waymaker, he never stopped. He never stopped working. He never stopped. So, ganun din tayo. And then yung kalinga ng Diyos sa atin, pag tayo ay nag-evangelize, hindi natatapos doon sa paghahayag ng salita, but we need to show them yung pagmamahal ni Kristo. And then kasunduan, yung agreement, yung dedication natin na, yes, Lord, I'm going to finish my mission. And then yung kapurihan sa Diyos. Pag natapos natin ang mission natin, ibalik natin sa Diyos yung papuri. Wala tayong kukunin. Amen po ba? And then sabi dito, gawin natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. So sana gawin natin. Maging tapat tayong alagad ng Diyos. Amen? So meron tayong task. If ikaw ay magulang, meron kang task bilang nanay kung paano mo ipapangaral ang salita ng Diyos sa mga anak mo. And then ganun din kung ikaw ang tatay, meron kang role bilang tatay. So lahat po tayo, inaanyayahan kong tumayo at para manalangin. Okay. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. And dalangin po namin, Panginoon, na tumimo po ito sa puso po namin. Nang sa ganun, Panginoon, paglabas po namin dito, Panginoon, hindi ito basta-basta maagaw ng kaaway. Lord, dalangin mo po kami, gawin mo po kaming isang alagad mo, Panginoon, na pwede mo mapagkatiwalaan, na alagad mo na nandun yung dedication, Panginoon namin. Nang sa ganon, Panginoon, hindi kami hihinto, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Lord, marami pa po kaming mga kakilala, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, Panginoon, na hindi ka po kilala. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, Panginoon, nang sa ganon, maipahayag namin ang iyong salita sa kanila, Panginoon. Muli, Panginoon, dalahin po namin ng iyong kabutihan sa amin. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Sa darating na unos, sa darating na bagyo, Panginoon, gawin mo po kami matatag, Lord. Dalahin po namin ang iyong kapangyarihan sa amin. Dalahin po namin ang iyong lakas, yung power, at yung protection mo po sa amin, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa kabutihan mo, Lord God. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Yanda po natin ang puso natin para sa communion. Remember, yung Holy Communion, it's a holy. So, gawin po natin ng tama yung puso natin at utos po ng Diyos to.